ハレルヤ。2024年9月15日の礼拝を始めます。皆さんお立ちください。賛美歌539番を賛美します。
Panginoon, patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat naman sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat, Lord, sa pangunguna mo sa buhay ng bawat isa namin. Salamat po sa kalakasan. At salamat po, Panginoon, sa buong isang linggo na ikaw nanguna at tumilo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong gabay at patnubay, Panginoon, at muli nagpapasalamat po kami, Ama, sa araw na ito, Panginoon, na muli dinako mo ang bawat isa namin upang makapagbalik po kami ng papuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na binibigay mo po sa amin na kami po, Panginoon, ay makapagpurit, makapagsamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kaya, Ama, sa umaga ito, patuloy, Lord, dalangin po namin, pangunahan po kami, gabayan at patnubayan sa kabuuan ng gawain ito, Panginoon, at sa umaga ito, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming mga isipan, Panginoon, sa mga salita mo na mahayag sa umagang ito, Panginoon. At huwag mong hayaan, Lord, ang mga salita mo ito, Panginoon, ay mawalan po ng kabuluhan, Panginoon. Ama, sa patuloy po, Panginoon, binupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, nilalapit po namin sa iyo, maghahatid po ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Patuloy gamitin mo siya, Ama, sa iyong kalwalakihan, sa iyong kapurihan, Panginoon, at patuloy bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon, na maihag po, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ang mga salita mo ito, Panginoon, ang magiging gabay po namin, magiging kalakasan po namin sa pamumuhay po namin sa mundong ito, Panginoon, dahil tunay nga, Panginoon, na kung wala ka sa aming buhay, Ama, wala po kami magagawa, Panginoon. At alam po namin, Lord, na kung wala ka sa amin, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, ay wala po itong kabuluhan, Panginoon. Kaya, Ama, sa umaga ito, Panginoon, patuloy dalangin namin ang kalooban mo, Panginoon, ang masunod sa aming mga buhay, Panginoon, hindi yung mga kalooban namin, Panginoon. Patuloy bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, na handang makinig sa iyong mga salita, pagpakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, sa umagang ito, Panginoon, upang ang mga salita mo, Panginoon, maging pagpapala sa buhay ng bawat isa namin, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, patuloy dalangin po namin, Lord, ang magsusuya po, Panginoon. Kaya naumi, Panginoon, ikaw po, Panginoon, sa patuloy manguna at tumilo sa kanyang buhay. Patuloy bigyan mo siya ng kagalakan, kasiyahan, at karunungan po, Panginoon, sa translate po, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Alam po namin, tunay nga, Lord, ang sabi mo, pinaragan mo na kami sa tagumpay, Panginoon. Kaya kabuuan ng gawain ito, Panginoon, alam po namin, magtatagumpay po kami dahil kasama ka namin sa umagang ito, Panginoon. Dahil ang sabi mo, 2 at 3, nagtipid po sa iyong pangalan. Ando ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, alam po namin, kasama ka namin, Panginoon. Alam po namin, magtatagumpay po kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. At alam po namin, Lord, sa umagang ito, mag-uuwi po kami, Ama. Taglay ang kalakasan, taglay ang kasaganang pagpapala, taglay, Panginoon, ang pag-asa na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang mataas na papuri, mataas na pagsamba. Pangalan ni Jesus. Amen and amen.聖歌396番を賛美します。Amen.
聖書朗読を青姉妹です。今日の聖書の箇所は、使徒の働き14章21から22です。Today's Bible verse is Acts chapter 14, verse 21 through 22。そして、献身を All for Jesus の皆さん、メッセージを健二先生です。よろしくお願いします。今日の聖書の箇所は、使徒の14章の21、22節です。お読みします。この町で福音を伝えて、大勢の人を弟子とした後、システラ、イコニオム、アンテコ家の町々に帰っていき、弟子たちを力づけ、信仰を続けるようにと奨励し、私たちが神の国に入るのには、多くの苦難をしなければならないことだった。アーメン。ハレルヤ、イエス様の皆をめでたえます。今日ここにいるメンバーで賛美できることを心から感謝いたします。So thank you very much po sa pagkakataon na ito, and we would like to thank God first and foremost that He's giving another chance for us to give back the glory to Him today. 先週自分の私事なんですけれども、ここにいるメンバーにお誕生日を祝っていただいて、本当に神の家族にこうして祝われる喜びと励ましを受けてとても感謝しています。So actually, I was very surprised because I was celebrated by these members in my birthday. So I felt that I was part of their family. その中で一緒に賛美したいねっていう話を分かち合った時に、もう今すぐやろうっていうマリアさんからの提案で、本当ににわかに結成されたようなグループなんですけれども、本当に神様への思いやこの関係性が育まれてきて今が時なんだなということを感じました。So actually, sabi nga bigla na lang nag-surprise kami sa kanya ng birthday niya, hindi niya alam. So at all of a sudden sabi niya, wow, salamat. So if there's any chance in the future that we will be able to praise God together, sabi bigla ni Maria, next week pwede tayo, ha? Nabigla siya, so next week, parang as Japanese, di ba, parang hindi mo ma-accept, di ba to? Ngayon, next week, pero sabi niya, after all, na-realize niya, bakit yung timing ni Lord? Bakit hindi ko timing to? Pero bakit yung timing ni Lord na pwede kami magkalisa at magpuri sa Kanya? 当社の書の3章11節に神のなさることはすべて時にかなって美しいとあります。Meron kasabi na in all things God works a perfect time. So in His time everything is beautiful. 本当に今こうして賛美できることをありがとうございます。It doesn't matter talaga na biglang abruptly is out of the blue, but the most important thing is we would like to glorify God, and this is the time of God, and we believe it is so. We are the All for Jesus. Yeah, the title ng grupo po namin, ginawa namin na All for Jesus. すべて主の栄光のために御霊によって心一つにしてお祈りして、賛美を捧げたいと思います。Ang purpose po namin ngayon ay lahat na aming lakas, lahat na meron kami ay papurihan lamang ng Panginoon. Wala na po ibang purpose. And we pray that this song will be able to glorify Jesus alone. Salamat po.
ハレルヤ。先週は新城教会に、行ってきましたけれども、その時普段交わりのない、ゆめちゃんとかソファちゃんとかクラークとか、テスカちゃんとかニコちゃんとか、クラレンスとか、本当に普段交わりのない方たちとふるさとに行って本当に楽しい良い交わりを持つことができたことを感謝しています。So, nagpapasalamat po si Pastor Kenjo dahil last week po, di ba nagpunta po sila sa Shinshiro. So, sa Shinshiro, sinamahan sila ng mga youth. So, binanggit po isa-isa ni Pastor Kenjo yung mga pangalan. Hindi ko na po ulitin. But, sabi niya, sa ordinary na weekend sa Sunday, hindi po niya talaga nasa-fellowship yung mga youth na to. So, sobra po siyang na-blessed na nakasama na yung mga youth sa Shinshiro. 10人乗りのバスで秋田君が運転してくださって、そして行きました。本当に新城のメンバーは本当にお年寄りばっかりで、わあ、こんなに若い人たちがいっぱい来てくれたということで、本当に新城の皆さんは感動していました。So, they were very touched dahil po yung mga members po sa Shinshiro ay most of them po yung elderly na po, no? So, sabi niya, wow, yung mga bata, ang dami, dumating sila. So, they were very happy to receive them. ですから恵まれて、本当に私たちのために、高橋先生、これ皆さんの食事代です、どうぞ食べてくださいと言って、はま寿司でしたが、はま寿司に行ってはま寿司はラーメンもうどんもあるんで、
デザートも素晴らしいデザートがあって本当に別れて食べましたが、若い皆さんのその元気な声を聞いて、本当に感謝しました。And then, bago sila umalis, as blessing, nagbigay po ng pangkain. No, nasa kumain daw sila sa Hamazushi. So, though separate daw yung mga table nila, pero yung naging malakas po si Pastor na rin niya, yung talagang mga bata, ito yung mga hope, ito yung mga bago, ito yung mga generation talaga na magtutuloy, di ba, sa faith natin. So, talagang sobra po siyang na-bless last week sa kanyang experience niya. イエス様が本当にこのファミリーとして小学生もいて中学生もいて高校生もいて大学生もいて青年たちも少年たちも年寄りの方もいて本当にファミリーでこのようにフィリピンの兄弟姉妹と心から文化は違いますけれども言葉も習慣もいろいろと違いますけれども主イエス様によって一つのとなって本当にこの仲良くしているということはイエス様も喜んでくださり周りに対しても素晴らしいこの良きこの福音の機会というか素晴らしい、このイエス様の御業を知らせる時であります。感謝です。 So it is just how amazed God is. Dahil isipin niyo po, iba't ibang generations, iba't ibang lahi, iba't ibang genders. So, but still, we can be one. Yung hindi kaya ng tao, paano kayo magkakaisa? Eh, iba-iba naman yung size ng bawat situation. But that moment, na-realize ni Pastor again na how God is amazing. Dahil nag-iisa talaga sila sa faith at yung kasiyahan daw na binigay ni Lord sa kanila, sa lahat ng mga umattend doon na kasama niya, ito totoo. Kaya talagang purihin ng Panginoon. 6月28日からこの日記帳に1日3回感謝の言葉を書くようにしました。十何年間も日記帳をやっていましたけれどもその28日から本当にある牧師先生から教えられて1日3回感謝するということを日記帳にですね書くようにしました。 Actually, starting June 28, he has started to list up 3 good things happened in his life. So he had been doing that a long time ago, but he just tried to resume that yung ganyan routine daw, no? And then it was advised by one of the other pastor, but yet sabi niya, nagiging blessing sa kanya na since June 28, nililis up niya at talaga tiyatandaan yung mga goodness ni Lord sa buhay niya. 毎日の生活の中で本当にこの感謝を約2ヶ月間で200回約200回この感謝イエス様感謝しますということを日記帳は小さなマスですけれどもなかなか確保できませんが本当に感謝ですとイエス様にこう言ってる時に感謝の言葉そういつも喜び感謝を持って過ごすということは素晴らしいことでということを教えられました。感謝です。 So isipin niyo, June 28 nag-start siya. So till today, more than 200 na ang narisap niya. So 2 buwan mahigit pa lang, but ganun talaga dapat tayo sa baguhay Kristiyano. Instead of looking sa mga difficulties natin, sa mga negativity na nangyari sa buhay natin, we should focus on the goodness of God. And talagang lumalakas si Pastor when he reviewed yung 200 items na na-list up niya, just 2 months lang. 8月11日から13日まで乗鞍のこのサマーキャンプの時はさらにこのですね日記帳を見て感謝だということイエス様感謝だイエス様の恵みだイエス様本当に感謝ですと良いタイミングを与えていただいてその乗鞍サマーキャンプのことを感謝本当にいっぱいイエス様が与えてくださいました。 And dahil nag-start siya ng June 28, so nangyari po nagkaroon po ang mga Japanese po ng camp ng August 13, I believe. So since then daw, na-practice yung pusong magpapasalamat. So nung peak daw ng kanyang
appreciation kay Lord was yung campo, Japanese campo sa Norikura. So, sa Gifu po yun, na ang dami nang naisip at nalis talaga na salamat dito, salamat doon, salamat ganyan, salamat. So, talagang napakahalaga po na pinupulat yung puso natin ng pasasalamat. いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。そして全てのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神が私たちにあなた方に望んでおられることとイエス様が誠の神様が望んでおられることなんだと言っています。 So sabi nga po no na rejoice always, di ba? Sabi doon na ito yung will ni Lord sa atin. Rejoice always, pray without ceasing, no? And then anticipate sa future. So ito po, kung meron tayong focus sa buhay natin, to rejoice always. We will choose to rejoice no matter what. Ayun po yung design ng puso natin sa atin. At ang puso ni Lord para sa atin. どうぞ感謝をあふれていつも朝起きた時も散歩する時も車に乗っている時もショッピングに行く時も外国に行く時もどこに行く時もいつもイエス様に感謝だ感謝だ。イエス様はそれを喜んでくださってもっともっと素晴らしい恵みを私たちに与えてくださるんです。 At pagising sa umaga, pag maglalakad, pag mag-drive, saan naman tayo pupunta? Kung meron tayong puso na we will acknowledge the goodness of God that He's doing presently, ngayon mismo ginagawa ni Lord ngayong moment na to, si Lord po, definitely He will be happy. Kasi ayun yung gusto niya sa atin. Ayun yung gusto niya, magiging tayo masaya lamang, magtitiwala tayo sa Kanya lagi. And of course, if we will be able, kasi God is good, and if we acknowledge the goodness of God in our lives, sigurado, kung na-appreciate mo yan, mas masaya ka, more and more, bibigyan ka ni Lord ng masayang bagay para ma-enjoy mo yung buhay to the fullest. 詩人作者は136編のところで初めから終わりまで感謝だ感謝だ感謝します感謝します私たちにこのことをしてくださったことを感謝しますとその中で目新しいということは本当に後悔を私たちを渡らせてくださって後悔を真っ二つに割ってくださって証拠を私たちは本当にあることができることを感謝します感謝しますと何回も何回もそこからずっと感謝にあふれた言葉が詩人作者の中から出ております。 Kahit po sa poet, no, kahit po sa Bible, sa mga tula na isulat, makita po natin doon na yung mga great writer ng Bible ay they never stop worshiping God. Ano man yung mga journey sa buhay nila, ano mang dagat ang kailangan nilang itawid, at the end of that journey, they recognize still God is good. Mabuti talaga ang Panginoon. Kahit may mga iyak, kahit may mga sadness, may mga lubog na moment, but still, hindi sila nawawala para pasalamatan ng Panginoon. Amenですか? Tayo po ba? Kailan po ba tayo? テキストに戻りますけどもさて使徒の働き14章21節から22節この朝皆さんと一緒に学ばせていただく大切な御言葉大切なテーマいろいろと苦しめに遭ういろいろ苦しめに遭う神の民の試練についてこの朝皆さんと共に学んでいきそれを実践していただきたいと思いますね。 And today po, ang ating pong verse for today ay yung sa gawa. Sa Acts po tayo ng chapter 14, verse 21 to 22. Ang ating pong pag-aaralan ay hindi po about sa kasiyahan, sa kagalakan, kundi ang pag-usapan po natin, how do we respond sa mga time na may unos? How should we respond sa mga bagay talaga na hindi natin na-expect sa buhay natin, dumarating na hindi natin i-expect? Ito po yung tutulong po sa atin.
22節をお読みします。どうぞ見ていただきたいテキスト。21、22、23、24、25といろいろと恵まれた御言葉がたくさんありますけども、22節、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりととどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと書いてあります。Basahin po natin kung meron po tayong Biblia. Pero babasahin ko po sa Gawa po, chapter 14, verse 22 ito po nakasulat. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinapayuhan ng manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. 目の前にある苦しみに、苦難に、試練に、困難に負けないでいただきたい。神は私たちを壊すためではなくて、立て上げるため、祝福を与えるため、私たちの成長のために、私たちの目の前に神様がそうご計画であるんですよね。 Itong Bible verse po na binasa po natin, ay dapat po mag-remind po sa atin na we must pass through many troubles to enter the kingdom of God. Sabi nila, kasi araw po, kung meron tayong mga pagsubok na inaalaw ng Panginoon sa buhay po natin, hindi po ito para po tayo pahinain. Bagamat kabaliktaran, sa mga pagsubok po natin naranasan po ngayon, na feel natin hindi natin kaya, feel natin bibigay na tayo, the word, si God, Lord, nag-work po sa atin para tayo lalong maging malakas, better version of ourselves. 知っていただきたいですね。感謝していただきたいですね。神様は私たちの苦難さえも神のご計画であるということを知っていただきたいですね。 Tandaan po natin na sometimes inaalaw ni Lord na madapa tayo. Sometimes inaalaw ni Lord na umiyak tayo. Sometimes inaalaw ni Lord talaga na mag-failure tayo. Pero para tayo magkaroon ng kalakasan para bumangon ulit tayo. 700年前に書かれた預言の書であるイザヤ書53章10節には、彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を罪禍のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。そう、もう一度俳句見ましたが、どうぞ。はい、そうですね。イザヤ書の53章10節です。イザヤ書のごめんなさいね。その53節の10節ね。ごめんなさいね。はい、ごめんなさい。So nakalagay po dito na so nakalagay po, yung binasa po kasi ni Pastor, sa batay na po magbasa sa Isaiah 53, verse 10 daw po, na kapag inalaw ni Lord daw na tayo matumba, ay meron siyang purpose na para tayo baka manalo again sa panibagong battle na tayo maharapin. So kapag inalaw niya ngayon na may kalaban tayo, ibig sabihin, inaalaw niya tayo manalo doon sa kalaban natin. At paano mang kalaban dumating sa atin, malakas tayo. Kaya natin ma-overcome yung ganun situation. 彼を具体的というところに、彼というところにイエス様の名前を入れると、私もこのイエス様をと呼んでみましたけれども、イエス様を砕いて痛めることは主の御心であった。もしイエス様が自分の命を罪禍のための生贄とするなら、イエス様は末永く子孫を見ることができ、主の御心はイエス様によって成し遂げられると聖書はイザヤは語っていますね。 At very sure po si Isaiah sa lahat ng mga hamon, sa lahat ng battle ng kanyang buhay ay buhay ang Panginoon, gising ang Panginoon na hanggang huli ng kanyang hininga ay hindi siya iniiwanan. Kaya po siya nagpapatuloy at nakaya nakapagpatuloy
patuloy na lumaban. これは偶然ではなくて、主が計画し、予測し、主観し、完成させてくださった。そう、そのことをぜひ覚えていただきたいです。 Kasi lahat po tayo, work in progress po tayo. Hindi po tayo magiging perfect. Every journey of our life, every moment ng ating buhay, getting better and getting better sa biyaya ng Panginoon. So huwag mong expect na malakas ka na ngayon. Kasi process po, it takes process. Na kailangan natin isipin, ay, masakit ngayon. Ay, pero, kailangan ko maging malakas, kailangan ko maging masaya pa rin, no matter what, dahil ito ang process ngayon ni Lord na kailangan ko ngayon tanggapin lang to. Kailangan ko talaga mag-overcome to dahil alam ko, after ng pagsubok na to, may bago ako, may bago ng process na ginawa, na bago ng produkto na ginawa ni Lord sa sarili ko. あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。 At even he mentioned that even yung kalaban ko ay gusto akong sirain, kaya pa rin gawin ng Panginoon na lalo ako natataas. それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。この箇所はどこでしょうか。皆さん有名な箇所ですね。 At very famous yung words na to na sinabi nga po dito sa Isaiah 有名 na な箇所です。誰が言ったかと sino 思い ba ます。 sabi ito? Meron po sabi kasi dito na inallow ni Lord na maranasan ko to para dumating ang time magamit ako ng Panginoon para sa ibang tao. So alam niyo kung ganun perspective, masakit ngayon. Pero itong sakit na to, gagamitin ako ng Panginoon para sa ibang mga tao na i-lift up ko sila. Ano bang verse daw po ito? Alam niyo po ba? Yung ganung content? ヨセフですね。 Si Joseph. ヨセフ大好きな人いますか。 Sino ヨ po セフを sino po kilala si Joseph? Gusto si Joseph sa ugali. 違う兄弟は Yes, si Joseph, yung attitude niya, di ba? そう神様はかつてのお兄さんたちの悪いことも良いこととしてくださったんですね。災い転じて福となるとことわざにありますが、災いをも誠の神様は災いをも私に対して祝福してくださって変えて転じて変えてくださるという素晴らしい約束ですね。 Tandaan niyo po si Joseph, siya yung binenta, di ba? Binenta. Dami niya naranasan, but still, God was with him until na makita niya ulit ang kanyang kapatid. At nung humihingi ng patawad ang kanyang kapatid, anong sabi niya? Hindi niyo kailangan. May plano ang Panginoon sa akin. Kung baka hindi siya nagsabi, nasabi ko na akay, kayo eh. Walang ganun kahit konting bahid ng dahil kayo. Hindi. From the beginning, alam ko may plano si Lord at yung mga pagsubok totoo, naranasan ko, but everything, God can turn out all of those things to something beautiful. Better, hindi lang sa akin. Better sa ating lahat, di ba? Kaya, hindi dapat tayo, yung mga, tinatawag niya sobra, galing sa puso, yung kanyang kapatid. Ganun po kasi yung kanyang attitude. 大きく高い神のご計画の中でも悪人もいつしか素晴らしい奉仕者とイエス様が書いてくださり、また敵対者も役立つ人に変えられたのです。聖書の中にたくさんありますけれども、多くの人々を、その理由は、その目的が多くの人々を生かすためです。霊的に目が開かれて、イエス様を愛して隣人を愛していく、そのような人に変えてくださるために、あえてヨセフをそうエジプトに送りましたね。 Can you believe, can you imagine yung taas ng perspective? Ang taas ng, ano niyo, yung lawak ng nakikita ni Joseph kung i-compare natin sa ating sarili. Dahil ang taas ng kanyang perspective, ang kanyang vision, na alam niya na lahat ng nangyayari ay kalooban ng Panginoon. Na hindi siya pwedeng iwanan ng Panginoon. At alam niya na kung siya yung ginamit ni Lord para makaranas ng ganung trials, at the end of the day, yung ultimo iyak niya, napakabot ng Panginoon, hindi lang sa kanya, hindi siya self-centered na, oh, di ba, naging mabait ako, Lord, naging faithful ako, kaya bless mo ako. Hindi. Alam niya yung kalooban ni Lord na hindi lang siya i-bless. Hindi lang siya, kundi alam niya dahil sa kanyang karanasan at sa kanyang pagpapatao sa mga kanyang kapatid, sa mga nakasalamuhan
いや、その中に先ほどのその前のところでは、打ち傷によって、イエス様の打ち傷によって癒されたとあるんですね。ペテロ書の中にもありますが、打ち傷によって私たちの傷が本当に癒されるということが書かれていますね。At we are healed by His stripes, sabi nga, diba? So, masakit totoo, masakit. Sino bang hindi nasaktan? Masakit, pero when you will be reminded sa mas naranasan ni Lord para sa atin. Yung sakit talaga ng, alam mo yung sakit na naranasan niya, paano tayo magsabi na, ang sakit Lord, yung naranasan niya sa atin, para sa atin, para tayo masalba niya, ay higit pa doon sa ating naranasan sakit ngayon. Kaya dapat yung tatandaan niyo, we are now healed by His stripes. この御言葉を聞いて、ある婦人が私のところに来て、先生教えられました。妹が今本当に大変な病であります。どうぞこの祈ってください。聞いていた人たちも皆さん一緒にみんなで祈りましたが、さあイエス様は癒してくださいましたね。And meron na isang sister daw na lumapit sa kanya na, Pastor, tinungan mo ako, I have to pray for the healing of my sister. And then, they prayed together, and then she was healed. 生涯の最善なものは傷つくことから生まれてくる。小麦はパンとなる前に砕かれる。大地は良い種を受けるために耕されなければならない。神を喜ばす魂は砕かれた、へりくだった謙虚な姿勢ですね。Kung ang isang flower, yung arena po, di ba? Kaya tayo nakakakain ng ramen, di ba? Kaan lahat. Yan sa arena. Pero yung arena nagiging arena lamang siya kahit dinikdik siya eh. Kung hindi siya dinikdikin, di ay malunok yun, di ba? So wet siya, no? So, yung arena, nagiging kapakinabangan lamang siya. Once naging powder na siya, saka siya naging blessing sa atin. At yung isang soil, yung isang matigas na soil, kailangan niya pukpukin para di ba mataniman? Hindi pwedeng matigas yun kasi hindi siya pwedeng taniman ng anumang seeds, di ba? So tayo din po, huwag kayo magkataka kapag kayo nakakaranas daw ng parang yung i-breakdown tayo dahil ang purpose ng Lord, i-breakdown tayo para maging powdery ka or maging parang soil ka para mag-uod ka na. Yung gusto niyang shape mo, yung gusto niyang ikaw talaga, totoong original na design ng Panginoon. Kaya huwag kayo mag-iisip na ba't mo ako pinupukpuk, ba't mo ako parang i-stress ngayon Lord, dahil ganoon talaga, kailangan ka muna ma-breakdown para magamit ka ulit ni Lord sa kapakinaman. この香は良い香りを放つ前に火の中に投げ込まれるというんですね。世界一美しい陶器は火の中に1度、2度、3度火の中に入れられて、素晴らしいこの剥げないというか、本当にいつまでも残る素晴らしい美しい陶器が生まれるんですね。Alam niyo di ba yung scent, may mahilig kayo may aroma. Di ba karaming apoy yun? So kailangan apoy para talagang, kailangan apoy, masakit, mainit, kumbaga. Pero kailangan din mo nang lagyan ng apoy para lumabas yung amoy. At ang mahal po na isa pong mga decoration po ng mga vase, yung mga vase, yung mga ganon. Diba po may mga paint. Kung paint lang na pinaintan, kung ilang araw iba na yung kulay, nag-faded na, diba? Pero totoo talagang pinakamagandang, talagang mamahalin talaga ng mga vase o yung mga decoration daw ay isang beses kailangan sa apoy. 2 beses, 3 beses, at maraming beses para ma-maintain yung totoong ganda niya at ilang 100 years man, magkatagal siya. So kung gusto mo talaga ng totoong solid na kagandahan, solid na kalakasan, there's no way. You have to go through the fire. 聖歌530本の中に悩む読み取るためにという賛美があります。画家書2章1節に、私はシャロンのサフラン、谷の百合の花と言ってますが、そう
イエス様はまさしくシャロンの花でしたね。悩む人々のために本当にこの咲き入れし花、その香り、今や世界の隅々まで及んでいるんだと。香り絶えなるシャロンの野花よ、そう開けや心の中に、心の中に。イエス様が皆さんの心の中に住んでくださるとき、私たちは本当に良い香りを、命の香りを、良い香りを、そう放つことができるんですね。Tandaan po natin yung desire po ni Lord ay hindi siya lamang. Ang desire ni Lord ay yung tayo po bawat isa na gamitin niya. Maging scent, maging savor, maging fragrance na pundong ito. So, ibig sabihin, kung product ka ni Lord, dapat handa kang magpa-break sa Kanya. Dapat handa kang, yung mga dumarating mga pagsubok, handa mo dapat tatanggapin yon at i-accept mo na si Lord na nag-work ngayon. At hindi siya, ikaw papabayaan ni Lord. Sa moment na iiyak ka, sa moment na hindi mo na kaya, nakapromise siya, I'll be there with you. Nandito lang ako, pero kailangan mo yung pag-aanan yan kasi may purpose ako sa iyo. Darating ang time, ikaw ang gagamitin ko, maging ilaw, maging fragrance ng mundong ito, at inupromise ko sa iyo. 心なき呼び人に踏まれ、心のないイエス様を大嫌いな人たちに踏まれて、そう踏まれても世界に満ちる香り絶えなるシャロンの野花よ、北に開けや心の中に。ほど素晴らしい約束、本当にイエス様は素晴らしい約束をしています。ですから多くの苦難を、神様の素晴らしい恵みを、神様の素晴らしい祝福を、私たちは御国に入る、それは多くの苦難、苦しみ、困難、試練を神の民は、神様の子供はそこを通させてくださる。通らなくてはならないんではなくて、通させてくださるんですね。 Kaya po, tandaan po natin daw na ang kalinang binanggit daw po na if God is breaking you now, accept natin, appreciate natin na inalaw lang ni Lord. Dahil ang time po na yung mga tao na ayaw si Jesus, yung mga tao na hindi believe kay Jesus, yung mga tao na parang wala silang Panginoon, dapat kapag tayo pinaapakan nila, dapat tayo talagang binubugbog nila, dapat tayo pa rin lumalabas sa ating hindi galit. Dapat lumalabas sa ating fragrance daw. Hindi dapat yung kakati ako sa'yo. Dapat daw, the more we are break by those people, dapat lumalabas sa atin, hindi si Jesus pa rin. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Jesus. Yung lumalabas pa rin siya dapat out of love of Jesus daw. Kaya ibig sabihin, at kung hindi ka i-break ni Lord, paano lalabas sa'yo yung scent ni Jesus? Hindi ka pwedeng malinis ka lang na wala kang sakit. Hindi ka magiging malinis, hindi ka magiging totoong purpose ni Lord. Kaya, ang sabi daw dito, inaalaw ni Lord. Bagamat, dapat we have to change our mindset. We should be thankful to God that He is there, He is allowing us to go to the fire. Para kasi may purpose si Lord nga, darating ang time, tayo mismo ang magiging matatag na kahit apakan na tayo, we will still talk about the goodness of God, no matter what. 私たちが神の国に入るのは多くの苦しみを経なければならないと言い残したパウロの言葉は、パウロ自身とっても弟子たちにとっても架空のことでなくて現実のことでした。 Kaya nga po, no, yung Acts po, si Paulo, sinasabi niya sa Bible, diba sabi niya na kailangan dumaan. Kaya huwag na tayong magtaka, huwag na kayong mag-iyak, huwag na kayong maglugmok kung nakakadanas talaga tayo ng paghirap sa mundo to. Yun na po talaga to. Hindi na po dapat tayo talaga mabigla, but we have to know how to combat our emotion, how to combat with this negativity, yung depression. We just have to know how to handle all of this because given na si Paulo mismo, ang dami po yung naranasan. Yet, he was able to overcome those things. クリスチャンのことを
弟子たちと言っています。イエス様を信じるということは、皆さんイエス様の弟子になるということであります。イエス様の足跡に習い従うということを当然のこととしているんですね。 At sinasabi ni Paulo sa mga disciple niya sa salita to, na hindi pagiging Jesus ay puro kasiyahan. Handa na ba kayo? Hindi ba pag kita Kristiyano ka, ay lagi kang bed of roses? Akala mo magpaligid ka na ba? Hindi! Baka kasi yung mga tao doon na sumusunod kay Paulo, akala lang nila, ay kapag naging Kristiyano siguro ako lahat, masaya na. Wala na akong problema, bed of roses na lang. Malihim na ako sa mga pagsubok, hindi po. Baliktaran! Oh, handa ka na ba? Baliktad! Kasi sabi mo, kung Kristiyano ka, handa ka dapat sumunod kay Jesus. Kapag Kristiyano ka, dapat hindi ka dapat bibitaw. Kasi may purpose sa'yo. Hawak ka kahit may mga pagsubok. Kaya ngayon, yung verse na ito, ay challenge po tayo lahat na handa na ba kayo sumunod talaga kay Jesus. その足跡は彼らにとっては当然であって十字架のことでした。彼らはその信じた主に全てを委ねたんですね。 And then, ang pinaka-ultimate symbol, kung meron tayong Kristiyano, na ito-follow, kasi dapat tayo mag-follow. Sabi, Christian means following Jesus Christ. Di ba? Hindi Christian ay, wala na tayong, alam mo yan, hindi to, wala na tayong problema. Hindi yun, ha? Ang Christianity ay following the steps of our Savior, Jesus Christ. And yung ultimate symbol nito, yung cross. Ang destination po ni Jesus hanggang sa mundong ito ay yung cross. Kaya dapat po talaga mag-follow kay God, hindi yung bed of roses, kasiyahan, masaya na ako. Hindi. Actually, cross ang dapat na sa utak mo lagi. I have to follow till the death. At dahil ayun yung destination ni Jesus Christ sa mundong ito, na pinakita sa atin, ayun yung pagiging totoong Christianity. ただ委ねただけではありません。なすべきことをしてから信仰を持って委ねたんですね。 教会形成も信仰生活もイエス様との共同の働き、それ聖霊の働きですけども、そう主が共に働いてくださるということは大好きですね。あ、イエス様私たちと共に働いてくださるんだ、聖霊が共に働いてくださるんだということを本当に感謝していますね。 At tandaan po natin na may mga pagsubok, sabi nga niya, di ba sa Acts, handa ka na ba? May mga pagsubok. But, ang promise rin po niya, kasama mo kita, kasama mo ko, ipagsubok, pero pag matakot, kasama mo ko. Ayun po yung sabi niya sa atin ngayong umaga. どうぞ気をつけていただきたい、この注意していただきたい。そう便利な現代は祈りを忘れさせ、祈りを忘れてはいませんか。祈りを忘れさせ、信仰を忘れさせ、そういう時代です。それを補うかのような本当にこのものが多いからですね。でも本質的には昔も今も現代もパウロの時代も同じですね。 At mag-iingat po tayo kasi ang takbo ng mundo ito, easy life na lang. Mas gusto ng mga tao na lang daw na hindi okay lang yan, may mangyari din yan. Hindi about talagang trusting God na life, ha? Hindi yung okay lang yan, bahala na. Hindi yung ganun sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi po natin dito ay talagang gagawin natin na ibibigay kay Lord at pero natin kalimutan may bakit talaga. The bakit is real. Kaya, giving it to God at the same time, delegating everything to our God, but at the same time, we have to pray without ceasing. 信仰がなくては神様に喜ばれていないということを言ってますけれども。 Of course, without faith, how can you please God? Kung hindi ka nanampalataya sa Kanya, kasi ang kailangan ng Lord sa atin, pananampalataya. 神に近づく者は神がおられること、神がおられる、皆さんのすぐそばにおられる、皆さんの心の中におられる、いつもどんな時もそう臨在信仰があるはずなのに、そう神がそういる神がおられるんですよ。皆さん、そう神を求める者には必ず報いてくださるんですね。それを信じなければならないと
ヘブル書11章6節で書かれていますね。 Hebrew 11:16 na nakalagay po dito na you have to believe, you have to have faith. So, ang start po ng ating journey sa pagiging Kristiyano ay hindi magiging mabuti, hindi mag-serve, alam mo, magdadasal lagi, magbibigay tayo, hindi po. Ang number one, unang-unang, kailangan po natin munang ma-clear, kumbaga, ay yung magkaroon ng pananampalataya kay Jesus. Yun po yung number one, nananampalataya ka ba sa Kanya? Alam mo bang buhay siya? So, dapat first, ayun yung pinaka-first step natin. At lagi natin tatandaan na, though we may not see Jesus Christ, talaga yung kumbaga appearance niya, but alam natin at talagang nanampalataya daw tayo na nariyan siya, kasama natin na saan tayo magpunta. 私たちの生涯のすべての悲しみは多くの場合不信仰から起きているんですね。 And actually, we have to admit that most of our struggles na nangyayari po ay dahil po sa atin. At kailangan natin malaman na hindi lahat ng struggle natin galing kay Lord. Meron din po dahil sa ating katigasan ng ulo, sa ating talaga, tayo din sa gumagawa most of that time. もし私たちが全ての過去の罪も現在の罪もこれから犯す罪もイエス様によってカルバリオ家のイエス様によって許されていると本当にこの常に信じて力にして自分のこの気分の変化によってではなく自分の気分の変化によってではなく自分の気持ち気分によって私たちは気分によって奉仕したり祈ったりいろんなことをする気分ではないですよ皆さん。 And marami po kasing Christian din na tayo sa pananampalataya na I will, ngayon parang ang saya-saya mo. Pinatawag na ako ng Panginoon sa kasalanan ko. Sa cross, binayaran niya na yung kasalanan ko. Affirm ka na. Alam mo na. May affirmation ka na nakuha na. I'm forgiven by Jesus. But another day, ano ba yan? Makasalanan naman ako. Yung alam mo yung tayo talaga. Yung, ano ba yan? Tapang-tapang mo last week. Pagkaya na naman. Talong mo ka. Tumatawag ka naman. Guilty ako. Yung, ano ba? Ano ba daw tayo? Ano ba yung faith mo kay Lord? Kaya sabi nga, it's not about your emotion. It's about the truth. About Jesus Christ. Kaya imbis na gamitin mo yung oras mo para i-ano mo yung sarili mo, yung ano ba ako ngayon? Magaling ba ako ngayon? Magaling ba ako ngayon? Nakatawag na ba? Yung mga, instead of focusing too much on yourself, why don't you focus on God's presence? 我が心に我が内に与えられたこの希望によって望みによって将来が本当に希望に輝いて不信仰によって神の約束に対してよろめいたりつまずいたり迷ったりせず固い信仰にってそう永遠の空にそびえる真珠の峰を本当に明白に認めてその山々を基礎が神の岩のように深く根ざしているということを本当に信ずるならば素晴らしいこの神の栄光を表す人になることができるんですが Kaya nga po, wag po tayo mag-base sa ating emotion. Kasi kung emotion lang, matapang ka, sa araw, ngayon, duwag ka naman, matapang ka naman, bigla duwag ka naman. So, alam niyo, yung humihinto lamang yung progress mo sa buhay. Kaya instead of focusing too much, sabi nga, syempre pag tayo gumagawa ng kasalanan, tayo yun, guilty tayo eh. Alam natin kasi ako medyo ganyan, so hina naman yung faith mo. Pero dapat natin tandaan, affirmation na God has already forgiven me. So, doon ka babalik sa, oo, totoo, parang ikaw mismo sisisi mo sarili mo eh. Ikaw mismo parang ayaw mo na, ikaw mismo nagsisisi sarili mo, but God already forgave you. So, hindi dapat tayo mag-focus sa ating emotion, but ang kailangan naman natin panghawakan ay yung pagmamahal, katapatan at pagpatasan ng Panginoon. At ang kailangan natin gawin ay constant progress. Tuloy lamang tayo mag-progress dahil ang Panginoon nakahawak po sa atin. 私たちはただ恵みによって全く幸せであるという他は
ありませんね。 And the only reason we can smile now, we can, stand dito, ay dahil lang sa grace ni Lord. So, kung walang grace ni Lord, saan tayo pupunutin? So, sa ginawa kasalanan, sa mga kapalpakan natin, nakatayo lang tayo, hindi tayo ngayon. Dahil lang alam natin may grasya ang Panginoon sa buhay natin. Kahit ganun tayo kadumi, kahina, alam mo yung kung walang kwenta talaga, kung tayo lamang alam natin yan. But yet, dahil natin may biyaya si Lord sa atin, dahil sa biyaya niya lamang, kaya po tayo nakakapagtipon ngayon. 本当に私たちが不信仰を持って神様の約束を一寸たがもないこの神様の約束伝の書御言葉私たちを裏切ることはない。本当にその不信仰を持って約束を疑いそれを受けることは本当にできないということは不思議ではないですよ。 Kaya nga po ngayon, yung pagiging faithful natin kay Lord, sabi nga, faith, ayun ang request ni Lord sa atin. Are you faithful to me? May faith ka ba sa akin? May pananampalataya ka ba sa akin? At kung moments po tayo nag-doubt sa Kanya, sa ating mga kasalanan, sa ating mga kahinaan, sa ating future, sa ating mga anak, sa ating lahat ng nangyari sa atin, kahit may moment nag-doubt ka na sa Kanya, ayun po yung nalulungkot ng Panginoon. Kung meron siya babaguhin sa atin daw, ay yung ating attitude, nakakalimut natin sa katotohanan na may tayong Panginoon. At ayaw niya kung mangyari yun. Kailangan niya tayo na lagi tayo nakadepende 100% sa katotohanan na kasama tayong Panginoon at napatawa na tayo. At He will take care. He will guarantee our future. どうぞ心の中に刻んでいただきたい、覚えていただきたい。それは神が信ずることをもって、ただ信じよう、ただ信じよう、信ずることをもって本当にこのですね約束されたものを受けるという素晴らしい条件を本当にこのしたことを小さな5歳でも6歳でも7歳でもイエス様を信じますと病気で病院にもたまっていても何もできなくても信じます。イエス様を信じます。十字架にかかったイエス様を信じます。信じます。イエスを信じなさい。イエスを信じる。そのただ信ずるだけですね。 So kahit po 5 years old, kahit po mga bata, no, alam po nila na just declaring that I believe in Jesus. Period. Enough na po yun pala eh. I believe in Jesus no matter what. No? Period na po. Ayun po yung totoong faith na in-expect po sa atin ng Panginoon. At ayun lamang ang nais na nila sa atin. 与えてくださる神様がその賜物を与える期限を決定する最高権をイエス様は天においても地においても一切の権威を持っている世の終わりまであなたと共におられるイエス様最高権を持っていらっしゃる神は知っていただきたい主権者であるということをこの主権者にアメンと信じて従っていくことだけですよ。 Kaya po, sana po ay tandaan po natin na starting point is just to believe in Jesus Christ. Have faith in Him, na He is the authority, the ultimate authority ng mundo to, ng buong mundo, ng buong universe. And then, if you believe in Him, then you will be able to accept all His plan to you. Lahat ng plano niya, saka mo talaga sabihin, Amen, Lord. Tatanggapin ko po yung plano mo sa akin na nampalataya ako sa iyo. Saka mo, alam niyo, hindi ka na parang natatakot. Talagang surrender ka na, Lord, accept ko. Ano ba yung next? Ganun po tayo kasi naniniwala tayo na siya pa rin ang may ultimate na kalakasan at authority sa buhay po natin. 信仰はどうしてこんなことが起こるのかなぜイエス様はしてくださいのかしてくださらないのかどうして起こるのかと言って不信仰はたくさんのどうしてかなぜか本当にその疑問を持ち続けていますよね。 Kasi po, ang dami pong Kristyano din po na kapag nakakaranas ng problema, Lord, bakit? Lord, bakit ba? Bakit, Lord? Talagang gusto mo talagang i-research mo eh. Bakit inalam ni Lord sa akin, Lord? Yung, magkasabi nga eh, instead of using your time
But just have faith in Lord that He's good. He's so good. And just accept. And just try to be faithful. Try to do whatever God wants you to do. And that is the work. That is the requirement or the request of God. And then you will prove it. Yung mga tao po nagiging nakita natin sa paligid natin, lahat po yung dumaan sa mga problema. No? Kaya yun po, we have to prove it. Na totoo ang Panginoon. しかし信仰は一番のどうしてなぜとに答える一つの大きな解決法というか大きな答えを持っています。それは全知全能の神様、死からよみがえられた、今も生きていらっしゃる、やがて来られる、今いますし昔います、後に来られる方、この方、全知全能の方、私はこの全知全能と祈っている時に嬉しくなりますね。わあ、イエス様は全部知ってるんだ。詩編139編読むと本当に私たちが健常高しが立つのも座るのも悩んでいることもいろんなことも全部ご存知なんだって、私たちを母の胎に形作られた、私の内臓を腎臓を形作られたイエス様が全てをご存知だ。そうイエス様にどうぞ皆さん感謝を込めて祈りと願いを込めたら、皆さんの心の中に平安が安らぎが与えられるとピリピ4の中の本当に6節7節で言ってますが、どうぞ皆さん本当にイエス様があなたを解決できない問題はない、病を癒されない病はイエス様にあってはないんですよ。そう。At kung meron pa rin daw nagsasabi na kapag nakakaranas ng pagsubok, kahit sabi na niya sa Acts na makakaranas na tayo ng pagsubok, di ba sabi na nga, makakaranas ng pagsubok, given na po yun. But still, kung meron pa tayong makulit daw nagsabi na, Lord, bakit ako? Sabi niya sa sarili daw. But alam ni Lord. We have to accept. At alam ni Lord yung tama. Siya yung nagkukontrol pa sa akin. So, still, babalik tayo doon sa totoong may karapatan or may kapangyarihan sa buong universe ito ay si Jesus at alam ng Panginoon at alam niya ang ginagawa niya. Yun lamang po natin mga nabatay tayo na alam niya ang ginagawa niya. At sa Philippians chapter 4:7, kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siya mag-iingat ng puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Sabi nga po na, dito kasi sabi po dito, sa halip ilapit ng Diyos sa sispo, sa ilapit sa Diyos, ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng pananalangin na may pasalamat. Kapag ginawa niyo, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siya mag-iingat sa puso ninyo, pag-isip dahil kayo na kay Kristo lamang. So, lahat po na ito, makakamtam po natin kapag tunay tayong umapit kay Kristo. 最後、人の働き20章22節から25節をお開きください。 Acts 20:25 po tayo. 人の働き20章です。20:25 ng gawa. Acts po. Pauloが愛する人たちと語る最後のところですが、人の働き20章22節25節を開いていただきたいです。それぞれの聖書でどうぞ皆さん読んでいただきたいと思います。22節25節、はい。Ito po, verse, Acts chapter 20:25 po, no? Napuntahan ko kayong lahat sa aking pangangaral. 今私は心を縛られてエリサレムに登る途中で、そこで私はどんなことが起こるか分かりません。ただ分かっているのは聖霊がどの町でも私にとって、私にはっきりと明かしされて、縄と苦しみが私を待っていると言われています。けれども私は自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かし順便を私に終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。25節、皆
御国を述べ伝えて、あなた方の中で巡回した私の顔をあなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っています。 Ito po yung verse na ito binasa po natin. Actually, sa Acts 22 to 20, yung binasa po ni Pastor Acts, chapter 20, 25 po dito. Pero nakalagay po ito na yung pinakalas na po, yung aalis na po dito si Jesus, no? 27節、28節も重要なところですけれども、ジョン・パイパーという牧師さんがこれを要約すると、こうなると言っています。私たちの人生の目的はただただ長生きすることではなくて、神の恵みの栄光を表し、神の偉大さを表すことであると彼は言ってる。私たちの走るべき道について言ってますね。 So dito po sa ating pong banasa sa Acts chapter 20, 25 po, hanggang 27 po ni Pastor, kung isa-summarize po at nakalagay po dito, ang pinaka-purpose lamang sa mundo ito ay tumakbo, mabuhay, hindi lamang mabuhay ng wala lang, parang wala. Mabuhay na may purpose. Mabubuhay na tayo may purpose na lang, di ba? May purpose ay mabubuhay ay para mapapulihan ng Panginoon hanggang sa uli ng ating hilinga. At kailangan natin makipaglaban doon, hindi madali. Kailangan natin makipag-battle, kailangan natin talaga mag-strive doon. At ito po yung nirecommend sa ating gawin. 今日のテキスト、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない。神のためには試練がある、困難がある。神が私たちを選ばれるとき、試練を除外されなかったことを知っていただきたいですね。 Kaya nga po, babalik po tayo ngayon sa ating verse sa Acts chapter 14, verse 21 to 22. Babasahin ko lang po ulit. So, always be reminded po, ito po yung pinaka-ubod po na mensahe na ipinangaral ni Pablo, gawa na po, ipinangaral nila, Pablo at Bernabe, ang mabuting balita sa Derbe. At marami silang na hikayat na naging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Lystra at Iconium at sa Antioquia at Pisidia. Yes, ka? Tama, 41. Tama, no? Tama. あと2分。善なる者は決して困難を、試練を逃れようとしてはいけません。もし逃れようとするならば、そう、最後本当に失望するでしょうね。後悔するでしょうね。なぜなら彼らの先祖は皆困難に直面しているからですね。ヨブの忍耐を見ていただきたい。信仰を持って多くの試練を彼は耐えましたね。乗り切ることができましたね。また信仰の父を見ていただきたい。信仰の父と呼ばれるようになったアブラハムを見ていただきたいですね。そう。 Sabi ko sa ganito po ito, pinatatag niya ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. So, ngayon po, dapat tandaan po natin na huwag po tayong mag-shortcut. Matuto po tayong tanggapin na ito po yung plan ng Lord. Kung inaalala yung medyo masakit ngayon, medyo kailangan natin mag-tiis, kailangan natin maging faithful pa rin, no matter what, para ipakita sa tao, para ma-achieve natin yung purpose ni Lord sa buhay natin. At hindi po dapat na tayo mag-shortcut at anticipate po natin na meron talaga mga problema, may mga pagsubok, pero tandaan po natin sila Job. Lahat po, din yan. Sino ba? Lahat tao, no? Sino ba wala naranasan ng pagsubok? Wala po. Lahat talaga ng ginamit, mahinig lahat ng mga alagad na to, nakadaan po sila ng pagsubok. At tayo po, willing po tayo dapat maging part noon para lamang ma-prove natin sa buhay natin na buhay ang Panginoon. Kasi kung hindi tayo nakaranas ng pagsubok, how can we say to other people that God is alive? How can we say na buhay ang Panginoon? Kaya we have to undergo that kind of situation alang-alang sa purpose ni Lord sa buhay natin.
あとは抜粋しますけれども、そうして主の臨在と憐れみが彼らを力づけ、主の恵みが彼らを支え、主の模範がどのようにしてその困難を耐え抜いたかということを本当に私たちに教えてくださってるんです。 At salamat po tayo sa Biblia, di ba? Kapag feeling mo, ba't ako na lang lagi? Bakit na lang si Lord ako? Salamat po tayo sa Biblia kasi buksan mo yung Bible, makikita mo, ang dami rin pala nila naranasan ng pagsubok. Talaga kaya, ba't ka pa magtataka, di ba? Kumbaga, kaya salamat tayo sa ganitong mga testimony sa Biblia, sa ating mga kapatid. Yung buhay mo ng bawat isa ay malaking testimony at encouragement sa bawat isa na nakakaranas kayo ng mga pagsubok. Kaya dapat tayo ngayon, magpass natin to para tayo naman ang maging kalakasan nila sa future. この御言葉を最後に、イエス様もこの御言葉を弟子たちに、あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですと、ヨハネ福音書16章33節でイエス様が言ってますね。あなた方は世にあっては困難があるんだ。勇敢でありなさい。私はすでにもう勝ってるんだって。もう勝ってるんですよ、私たちは。敗北ではない。勝ってますよ。そう、見た目はクリスチャンは負けてるように見えるけれども、実は勝ってますね。勝ってますね。そう。ヨハネですか？え？ヨハネ16章33節です。皆さん帰ってからも。Basahin ko na po kayo, no? Sa John chapter 16 verse 33 po, no? John chapter 16 verse 33, sinabi ko sa inyo ng mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpapakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako sa laban sa kapangyarihan ng mundo. So tayo po, kapag naging humble tayo, kapag pinupush tayo, alam mo yung sinabakan ka, parang feeling nila, talo ka naman eh, ayaw naman magumante. Di ba, minsan na tayo na parang feeling na tayo, pero hindi po. Baliktad. Panalo po tayo sa kanila. Kahit nag-alahil yung sarili mga dating mga gustong gumante, kaya natin na meron na mas Lord na gumaganti sa'yo. O nagpa-fight para sa mga pagsubok na ito. Kaya, once again, sa mga may pagsubok, lahat po tayo dyan, magpapakatagad po tayo dahil nagtagumpay na ang ating Panginoon laban sa kapangyarihan ng mundong ito at wala na po siyang kalakasan para sa atin. お祈りします。皆様祈ってください。今日教えられたこと、皆様祈りを忘れているかもしれません。信仰を忘れているかもしれません。信仰を働かせていないかもしれません。委員会を働かせていない。そして知恵が欠けるかもしれません。それを求めていただきたいです。どうぞサタンが私たちを狙ってますね。 Ang Satan po, 気をつけるように。 lagi tayo niyang gusto mag-react. しましょう。 Ang gusto po お ni 祈りしまし Satan, ょう。 hindi それぞれイエス様 tayo. にあなたの Ang gusto す ni そに Satan, mag-react tayo. すべてを打ち上げて Bibigay tayo, magiging down tayo. At hindi siya magtatagumpay. We have the strong God. ありがとうござ Alam い po ます。 natin na si Lord po ang ating pong 御言葉を一人一人 Panginoon na maaasahan. Siya po yung ating kalakasan. Siya yung ating wisdom. Siya yung ating provider. Siya yung ating solution sa lahat ng ating mga problema. Alam po ni Lord lahat ng ating naranasan. Huwag tayo may tatago sa Kanya. Bagamat, alam natin yung inaalaw ni Lord sa buhay natin ito ay para sa atin. Kung yung isipin na hindi ka mahal ng Panginoon, o yung isipin na pinapayaan ng Panginoon, tandaan po natin na tayo ngayon yung lamang ng Panginoon. Kailangan maging matatag dito. Ito na yung pinaka-turning point ng ating buhay. Huwag tayo mapadala sa mga buhay ng kalaban. Huwag kang makinig kay Satan. You are loved, you are forgiven, you are strong enough to face because of Jesus Christ. Amen. At the same way, Hallelujah. receive amen. Hallelujah マーチをお願いします。
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa natapos ng gawain kung saan kasama namin kayo. Lord, maraming salamat po sa presensya niyo. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita na napakinggan namin ngayong umaga, O God. Thank you so much, Lord, kay Pastor Kate Jo na ginamit niyo po kung paano na paihayag, Lord, yung mga salita mo. Maraming salamat din po kay Sister Naomi na i-deliver niyo po ng maayos. Naintindihan po namin ng maayos ang iyong mga salita, O God. Tunay nga po, Lord, na hindi po exempted ang bawat isa ng mga kananas ng iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga suliranin sa buhay. Pero Lord, maraming salamat dahil ang pangako niyo po sa amin na nariyan kayo. Kasama niyo po kami sa anumang battle ng aming buhay, O God. Bilang isa, mga anak mo, bilang isa na Kristiyano po na naglilingkod at patuloy na maglilingkod sa inyo habang kami nabubuhay. Lord, maraming salamat po sa mga pangako niyo po sa amin na sa mga pinagdadaanan po namin na ikaw ang aming Ama na kailanman hindi nag-iiwan sa amin, na kailanman ang mga anak kong hindi mabibigo kasi yung mga pangako niyo sa amin. Ariyan lang kayo. Nasa tabi lang po namin kayo. Hindi niyo po kami hinahayaan at hindi niyo po kami binibitiwan, O God. Lord, ang bawat isa Panginoon nakakaranas po ng iba't ibang mga problema, maaaring sakit na hindi pa rin gumagaling hanggang ngayon, maaaring problema sa pamilya na hanggang ngayon hindi pa rin natatapos, maging sa personal. Pero Lord, hindi nangangahulugan na wala po kayo. Kaya maraming salamat po sa iyong mga salita. Nilimahin niyo po kami muli. Nariyan kayo yung pagmamahal niyo sa amin. Hindi natatapos. Kasi ikaw ang aming Ama na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa mga pangako niyo po sa amin. Lord, sa mga pagsubok ng bawat nararanasan ng bawat isa, bigyan mo po ng katatagan. Ang bawat isa, Panginoon, malalagpasan ito dahil may pangako po kayo na hindi mananatili yun. Lord, dahil nagtagumpay na po kayo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, muli, itinataas ko po sa inyo ang mga kaloob na nalikom. Patuloy niyo po basbasan at pagpalain na may magamit po kayo sa gawain po sa inyong iglesia. Maraming salamat din po sa mga kapatid na nagkaloob. Patuloy mo pong bigyan ng kalusugan, kalakasan ng bawat isa na makapagtatrabaho upang may pagkakaloob at mayroon ikakapo po sa iglesia ito. Maraming salamat at muli, itinataas po sa iyo ang aming pansamantalang paghihiwalay. Ingatan mo po ang bawat isa, pagbabayad at gabayan, at ingatan mo po kami sa buong sanlinggo na naman aming buhay. Bilang isang mananampalataya, tulungan mo kami at gamitin mo kami saan man dahil kasama namin kayo. Salamat po aking Ama, ang lahat ng papuri sa iyo po namin ibinabalik in Jesus' name. Amen. 歌ってください。省エを賛美します。Oh
Sa Diyos na makapag-ingat sa atin, ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pakipagpisa ng banal na Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo ay sumainyo mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa atin lahat.座りください。